We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Tinanggihan ng Japan, Australia ang apela ni Trump para sa mga barkong pangdigma sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Japan noong Lunes na wala itong planong pagpadala ng mga barkong pangdigma sa gitnang silangan sa kabila ng panawagan ni Pangulong Donald Trump sa mga kaalyado na tumulong sa pagsiguro sa Strait of Hormuz. Ayon kay Punong Ministro Sanay Takaichi, hindi pa inaprubahan ng pamahalaan ang ganitong pagpapadala. Sinabi niya sa parlamentaryo, wala pa kaming anumang desisyon tungkol sa pagpapadala ng mga escort ship. Patuloy naming sinusuri kung ano ang maaring gawin ng Japan ng mag-isa at kung ano ang maaring gawin sa loob ng umeral legal na balangkas. Ipinapakita ng posisyon ng Japan ang mga limitasyon sa konstitusyon nito tungkol sa pagpapadala ng militar sa ibang bansa na nakabatay sa pacifist na konstitusyon na pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ayon sa Al Jazeera, sinabi rin ng Japan Defense Minister na si Shinjiro Koizumi na magiging mahirap sa legal na aspeto ang pagpapadala ng barko. Tumanggi rin ang Australia na magpadala ng mga barkong pangdigma upang samahan ang mga barko sa mahalagang ruta ng langis. Sinabi ng Transport Minister na si Catherine King na hindi pa hinihiling ng Canberra na magbigay ng mga puwersang pandagat. Sa isang panayam sa ABC broadcaster ng Australia, sinabi niya, alam namin kung gaano ito kahalaga, ngunit hindi ito isang bagay na hinihiling sa amin na aming ibibigay. Idinagdag ni King na ang kasalukuyang kontribusyon ng Australia sa rehiyon ay nakatuon sa pagtulong sa United Arab Emirates sa mga hakbang na depensibo. Ayon sa Al Jazeera, nagbigay na lamang ang Australia ng suporta gamit ang mga eroplano para sa mga depensibong operasyon dahil sa presensya ng maraming mamamayang Australia sa rehiyon. Itinutulak ni Trump ang koalisyon upang buksan ang Kipop Strait of Hormuz. Paulit-ulit na hinihikayat ni Trump ang mga bansang umasa sa enerhiya mula sa Persian Gulf na tumulong sa muling pagbubukas ng mahalagang daan ng pandagat o Strait of Hormuz. Habang pumapasok sa ikatlong linggo ang digmaan ng US-Israel laban sa Iran, sinabi ng Pangulo na dapat managot ang mga bansang makikinabang sa langis mula sa Gulf sa pagprotekta sa Strait of Hormuz. Sa isang post sa Truth Social noong Sabado, nanawagan si Trump sa ilang bansa na sumama sa Estados Unidos sa pagpapadala ng mga barkong pangdigma upang matiyak ang kaligtasan ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Iran. Sinabi niya na umasa siyang makikilahok ang ilang bansa kabilang ng China, France, Japan, South Korea at United Kingdom. Iginit ni Trump na kikilos ang Estados Unidos kahit walang suportang pangdaigdig. Sinabi pa niya, samantala bubumbahin ng Estados Unidos ang baybayin at patuloy ng babarilin ang mga bangka at barko ng Iran sa dagat. Dagdag pa niya, sa isang paraan sa iba pa, mabubuksan, magiging ligtas at magiging malaya muli ang Strait of Hormuz. Humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng enerhiya ang dumaraan sa Strait of Hormuz, kaya isa ito sa pinakamahalagang checkpoint ng kalakaran sa dagat sa buong mundo. Nagbabala rin si Trump sa mga kaalyado ng NATO na maaaring humarap ang alyansa sa napakasamang kinabukasan kung hindi susuportahan ng mga membro ang pagsisikap ng Washington na buksan muli ang daanan. Limitadong tugon ng ibang bansa. Sa kabila ng pagsisikap ng Washington, karamihan ng mga bansa ay hindi pa naglalabas ng opisyal na posisyon kung sasali sila sa naturang koalisyon. Iniulat ng Reuters na hindi pa tumugon ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa mga kahilingan para sa komento. Samantala, ayon sa mga diplomat, tinalakay ng mga foreign minister ng European Union ang pagpapalakas ng maliit na misyon pandagat sa gitnang silangan, ngunit hindi inaasahang palalawkin ito upang isama ang Strait of Hormuz. Nauna nang ipinahayag ng Germany na hindi ito sasali sa isang operasyon na militar upang protektahan ang mga komersyal na barko roon. Samantala, sinabi ng South Korea na maingat nitong riripasuhin ang kahilingan ng Washington, ngunit wala pa itong ipinapangakong aksyon. So mga kaibigan, kung makikita natin dito, ito si Trump, panay ang
panawagan sa iba't ibang country na kanyang kaalyado tulad ng Japan, France, Italy, Germany at iba pa. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang nagkumpirma sa panawagan ni Trump. Ayon sa Japan, sinabi nito na hindi siya makikilahok. Ganon din ang Germany, France at iba pa. Kung kaya't sulo itong misyon ni Trump at ayon sa mga ibang ulat, sinabi nito na gagawin niyang mag-isa itong hangarin na buksan ang Strait of Hormuz sa pamagitan ng digmaan. So yan po mga kaibigan, sa ngayon ay wala pong sumama kaya Donald Trump sa kanyang misyon na buksan ang Strait of Hormuz dahil itong mga country na ito ay alam nila na yan ay mahihirapan sila sapagkat yan ay nasa paligid mismo ng Iran. Kung kaya't napakadelikado ang mga Navy o di kaya pangdaigdigang mahihirapan ang mga barko na tumawid dyan sa Strait of Hormuz. Kaya pinag-aralan ito ng mga kaalyado ng Amerika, ngunit ang karamihan sa kanila ay nagdesisyon na hindi samahan si Trump sa kanyang misyon sa Strait of Hormuz. Yan po mga kaibigan ng ulat mula sa iba't ibang news agencies na ating nakalap ngayong araw na ito, March 17, 2026. Maaari po lamang ay paki-hit ang subscribe button upang sa ganun ay tuloy-tuloy tayong ma-update sa ating mga nakakalap na balita mula sa gitnang silangan. Maraming salamat. Ito po si Masakaw Explain.